Okay, so mga kababayan, ito yung statement naman ngayon ni Vice President Sara Duterte. Okay, so basahin natin. So January 31, just 15 minutes ago, and mga kababayan, Assalamualaikum. Taos puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa isang bagong Pilipinas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip sa charter change, lutasin muna natin at sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat. Hindi nga niya ginantihan tatay mo. Kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang karapatan ko, ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Okay. Well, dito ang pinaka naging sinabi rito ni VP Sara ngayon, hindi po siya sumasang-ayon doon sa trait ng tatay niya na praning. Okay? So sa kanya ay hindi po siya pabor sa sinasabi nilang Republic of Mindanao, Province of China. Ang hayop na tatay niyang yan. Sabi ko nga nung una ay biro-biro lamang niya sa harap ng mga bisitang mga incheck. Aba, akalain mo, tototohanin pala. Diba? Hindi na nakontento sa payo na ipinapabigay na lamang natin ng West Philippine Sea. Ngayon naman, mas malala. Talagang ihiwalay ang Mindanao. Diba? Well, sana nga po hindi ho tayo binubudol nito ni VP Sara. So dito lang, hindi lang naman po niya direktang masabi rito na hindi siya tutol sa kanyang, na hindi siya pabor sa sinasabi ng airpods niya, mga kapatid niya. Pero maliwanag rito, hindi siya pabor doon sa paggamit ng pera, yung panloloko doon sa mga tao na pinapirma. Kasi unang-una, wala po talagang dapat na panloloko sa pagpapaliwanag. Kung may magbibigay ng pera, hindi po ito dapat na maging dahilan para mapapirma yung mga tao. Ibigay kung gustong magbigay, kung gustong makatulong. But not as a bait, no, na ito'y kailangan mong pirmahan para makuha mo to. Ang hindi pipirma rito, palagay ko naman, wala naman yata nagsabing ganun na naranasan nila. Di ba? Na para sila makakuha nun, maka-avail, kailangan nilang pirmahan. And again, like as always, ito po ang akin naman pananaw dyan, kung sino po yung mapinpoint na nagkasala dyan, sapagkat meron na po congressman ng District 4 ng Quezon City, dapat yan ay maimbestigahan nila para malaman bakit gano'n ang sinasabi ng kanyang tauhan, yung na-videohan doon. Diba? And then kung nagkasala ito, parusahan. Pero hindi ito sapat na dahilan para ang tanging karapatan ng mga Pilipino na makapagdesisyon, matanong ano bang gusto ninyong gawing pagbabago sa ating saligang batas. Yurakan na lang ng ganun-ganon. And take note, base rin sa presko ng mga kongresista, wala silang planong baguhin ang saligang batas. Economic provisions lamang kalinsunod sa gusto ng ating presidente. At yun din naman ang sinamantala nito nila Attorney Abad para maisulong na ang matagal na pala nilang minimithi na
Tagal na pala nila tinatrabaho ang federalism. So, kung naghihintay lang sila ng tiyempo, katulad lang din ni Robin Padilla. Okay? Ang ayaw po rito ni VP Sara, base rito, yung pera-pera chacha. Pero ito ho yung nakakaloko rito eh. Sa halip daw chacha, unahin daw muna nating lutasin ng kahirapan. Patay tayo rito. Mauubos ang 6 na taon ninyo. Hindi nyo malulutas ang kahirapan. Bakit? Ina-identify na nga kasi palagi kung bakit laging hindi po hindi nagtatagumpay ang mga nakaraang presidente. Ako'y naniniwala na walang presidente na hinahangad na sa kanyang kapanahonan lagapak ang ekonomiya at sumadsad sa kahirapan ng buhay ng mga tao. Ang problema, takot sila dahil sa political pressure, ayaw nilang baguhin o luwagan ang naghihigpit na probisyon ng ating saligang batas. Lutasin muna natin ang kahirapan, oh my God. Mataas na presyo ng bilihin, sus Mariosep, kahit ibenta mo ngayong ari-arian, hindi mo mapapababa ang mataas na presyo ng bilihin. Kawalan ng trabaho at hanap buhay. Paano tayo magkakaroon nito? Ang gobyerno nga mismo natin hindi makapag-provide ng trabaho. O pareho lang din naman yung hanap buhay. Di ba? Namamalimos tayo ng hanap buhay para sa mga mamamayan. Maraming nangangako. Maraming mga pledges, maski sa mga nakaraang presidente pa, pero iisa lang ang nagiging hadlang. Bakit hindi natin pa yung tanggalin yung nagiging hadlang? Di ba? Sabi niya, seguridad at marami pang ibang issue. Alam niyo, itong seguridad, ito'y magkakaproblema kung maraming Pilipino ang madideprive na magkaroon ng tsansa man lamang na magbago ang kanilang buhay. Bakit hindi tayo sumugal? Hindi naman mawawala ang piraso ng bahagi ng Pilipinas. Mas delikado pa nga ang payo ng tatay niya. Di ba? Na ipamigay na lang, ipaubaya na lang sa China etong West Philippine Sea at kunin na lang natin ang mga isda o ang mga resources. Shit. Yun na nga lang na meron pa tayong karapatan base sa batas. Di ba? Pinagkakait na sa atin. Talagang sakitan na yung mga mangingisda natin dyan. Ang ating Coast Guard, hinaharas nila. Ang ating Navy. Samantalang magdadala lang ng pagkain. Kung ano naman na mag-ayos tayo roon. Di ba? Sila nga, artificial islands na ang ginawa. Tayo, patitibayan lang itong karag-karag na nating lumang barko dyan. Ang BRP Sierra Madre. Tutagis naman VP Sara. Dadami ho talaga lalaw. Masisira na naman ang seguridad pag mas marami na naman talagang magdahop ng mga kababayan. Yung hindi nila maramdaman na may gobyerno. Dahil maraming kakulangan. Kulang sa pampondo ng ganitong mga serbisyo. Diba? Na dapat ay maranasan din nila. At marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ito nga yung problema di ba? May solusyon. Bakit hindi? Ito yung problema sa statement ni Sara. I really like na hindi po siya pumabor doon sa trip ng kanyang tatay at ng kanyang mga kapatid. Kapatid niyang yung mayor, pinagre-resign si PBBM. Kaya siya ganito, ganyan-ganyan. Hindi makakuha sa palakasan. Palaro kong passion. Bakit ba kailangan ng presidente mag-adjust sa inyo? Sino ba ang gumawa ng problema? Hindi siya ang humarap. Di ba? Nakakaawa na nga ibang mga pulis na nakulong. Dahil ang sabi niya, patayin niyo yung mga yan. Pagka kayo naman na-aresto na nakasuhan, ako ang papalit sa inyo. O nasa na yung pumalit? Wala. No, nandun nagdudusa na sila sa kulungan. Dahil nagpabudol sila. Di ba? Sabi niya rito, para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod. Well, sana nga. Manatili palagi ang katapatan mo bilang Vice President. Diba? Dahil hindi ka naman Vice President lang ng Mindanao. Diyos Mariosep. Yan po yung kanyang statement. Maganda naman yung kanyang nilalaman ng kanyang pahayag dito. Lang yan, mukhang usong-usong ngayong araw na to. Etong mga paglalabas ng kanilang mga opisyal na pahayag. Kaninang umaga, press conference ni Amy.
kanina namang hapon, ito namang press conference naman ng Kongreso. At gayon naman, meron naman pong pahayag itong si VP Sara. Di ba? Alright. So, iwan muna natin to. Okay, so again, maliwanag na yung sinabi ng Kongreso. Akala ko nga po kanina, yun sabi ko, nako, mukhang super serious yung pinag-uusapan nila. Sabi ko, ano kaya yung, ano dyan, kalalabasan nito. So I was actually worrying din naman. Diba? Kasi nga, baka yung bolang kristal nito ni Taba, totoo. Diba? Na pinalitan na si Speaker Martin Romualdez. Ang inaalala ko rito, although it's a normal naman yan sa Kongreso na magpalit sila ng House Speaker. Ang problema rito kasi, merong isang matinding sigalutan. Merong gap, di ba? So, paano kung ang maupo dito, tuta ni dating Pangulong Duterte? O, di patay na. Di ba? O meron na naman din statement. Si Basti naman daw ngayon, anak ng kamote. Sige, hanapin po natin. Ano ba yun? Sebastian Duterte. Hanapin po natin. Okay, I think I got one. 2 days ago. Wala ho eh. Wala. Wala sa Facebook account niya, sa kanyang official Facebook account. Wala po siyang statement. Yan natin. Wala po. Wala. So far, wala po ako nakita. Okay, so tingin tayo mga comments ko. Sabi kanina sa Congress,